Kamusta mga bossing? Long time no vlogs ulit. Pasensya na, natagalan na naman bago ako mag-upload. Medyo marami lang ginawa. Maraming pinagkabisihan. Kakauwi ko lang ngayong galing ako ng registry. Kasi nagpa-register ako ng sasakyan. So yan, praise God. By Saturday makukuha ko na yung pangarap kong sasakyan. And kanina rin dumating na rin yung insurance ng sasakyan na approve na. So nagpunta agad ako sa registry para ipa-register yung ating sasakyan. So yan, binigay na sa akin yung registry ng sasakyan. Yan. Tapos nagpa-customize ako ng plate number mga boss. Kasi gusto ko meaningful sa akin yung magiging first plate number ng first vehicle ko. So ayan, temporary lang siya. Pero sa akin na rin siya. Kasi binili ko na rin siya. Sabi ng front desk doon. Ayan. Pag kumuha ko ng sasakyan, pwede ko siyang gamitin kung gusto ko. Pero temporary pa lang siya while waiting for my customized plate number. Kasi it will take at least 1 month. So ayan, yung mga documents nandito. And nagpunta rin ako ng post office kasi kinuha ko itong mga in-order kong gamit ng sasakyan. So for safety purposes, yan, nag-order tayo ng tracker to. So isa-set up ko siya. And then later kapag may time pa, papakita ko sa inyo kung paano. Kasi inaaral ko pa lang din siya. Tapos ito, if I'm not mistaken, silent bag to. Silent yung pangalan ng brand ng bag. So ito ay RFID, anti-theft bag to. So meaning to say, kapag may inilagay ka sa bag na to, especially yung mga credit cards mo, key fob mo, safe yung sasakyan mo. Kasi ngayon, yung mga thief ay very techy na. May technology siyang ginagamit na kahit nasa bahay ka lang, kung ang susi mo hindi safe, kung hindi siya naka-RFID, so yung signal matatrack nila yon. So ito signal blocking to kung tawagin. So kahit tulog ka, may peace of mind ka na, hindi mananakaw yung sasakyan mo. Kasi alam niyo naman yung mga sasakyan ngayon, kung talaga computerized na karamihan. Yung model ng sasakyan ko 2023, keyless siya. So push button siya, kaya kailangan yung safety ng key fob ko ang unahin ko muna. Yun ay priority ko. So lalo na kapag wala ako sa sasakyan, so nasa bahay ka, tulog ka, so yun, safe yung sasakyan mo, hindi siya magagala. Tsaka yung mga important documents mo, lalo na yung passport mo, yung mga credit cards mo, yan. Kasi yan, natatarak yan, pwede na lang makuha yan. Kaya nai-scam yung iba kahit hindi naman alam yung mga CVV number o kaya account number na nanakawan pa rin. Kasi nga, yung RFID, yun. Pag open yun, prone talaga sa mga magnanakaw yun. Kaya, better to be safe than sorry, di ba mga kabos? So, ito pa mga bossing, in-order ko rin to. Pro Elite Premium Steering Wheel Immobilizer. So 100% siyang safe yung sasakyan mo. So bago pa manakaw talaga, mag-a-alarm na yan, malalaman mo na. And ito 100% effective in police test yan. So talagang subok na subok yan. Napakagandang brand nito, Stop Lock. So bago ko siya in-order, napakaraming pinagpilian, pero among all of them talaga ito yung nag-i-stand out. So yan. So ganyan yung design niya. Yan yung actual niya. So pag may time, i-unbox natin, pakita ko sa inyo. So ano pa ba? Yung mga hinihintay pa akong ibang products. So ewan ko lang kasi nag-subscribe ako sa Prime. Mas mabilis yung Stop Lock na yan, yung Pro Elite na yan. Wala pang isang araw in-order ko. Siguro mga 12 hours pa lang mula nang in-order ko. Tapos yan, dumating na siya ngayon. Kaya I'm happy kasi sa Saturday, kung dumating man yung vehicle, at least may pauna na tayong safety. Kasi in-order din akong dashcam, pero inintay ko pa siya. So yun ang pinaka the best na protection sa sasakyan, yung dashcam. So inintay ko pa rin siya.
Pero ito at least meron na tayo nito. Tsaka meron na tayo nitong tracker. Tsaka itong RFID blocking bag. So medyo kampante na ako dyan. Pasensya na, medyo makalat yung aking kwarto. Hindi pa nakapaglinis kasi supposedly day off ko dapat kahapon till now. Pero may sakit yung kawork ko. So yun, kinover ko muna yung shift niya. And good thing din, favor din sa akin kasi nga sa Saturday alis kami. May work ako noon. So siya yung papasok ng Saturday for me. So yun, bali win-win kami. Ano pa, ito ulam ko, hindi pa ako kumakain mula kagabi, na-excite ako masyado. So yan, galing to kay na kuya. Yan o, salad dyan. Tapos to may sinigang, akong ulam. Yan. Ano pa, ito ensalada. Yan. Tsaka ito may isda tayo na pinirito. Yan, ulam ko. Oh, yan pala, yan golf net yan. Magandang pang practice dito yan, lalo kung maluwag yung space niya. Yan, katulad dito nasa basement ako. Ito sa anak ni na kuya to, kay Gabe. Yan, mahilig si sports yung batang yun eh. So umorder siya ng net, sabi niya $100 lang daw to. Tapos to, itong golf set, $500, brand new set. So ang galing, no? Naka-offer kahapon sa West Edmonton Mall. Yun ang masarap kapag may sasakyan ka. Masarap gumala. Pasensya na pala kayo doon sa ingay kasi naglalaba ako. Ayan, 13 minutes pa. Lalaba na ako mga bossing. Kasi bukas may pasok uli ako. Friday bukas. Tapos Saturday day off uli ako. So yan. Tapos pakita ko sa inyo yung labas kasi sobrang lamig ngayon. -13. Summer na pero ewan ko bang gulo ng panahon talaga dito sa Canada. Unpredictable palagi. Kahapon ang init, tas ngayon kung makikita nyo, grabe yung lakas ng hangin mga bossing. Ang tindi. Tapos may snow pa. Yan, kita nyo. Ayan. Oh my god. Woo! Lamig. So, ayan mga bossing, ang labas ng bahay namin dito. Bibilisan ko lang kasi ako ay nakachinelas lang. Pinakita ko lang sa inyo yung labas. Share ko lang sa inyo, pero ang lamig. -13 ngayon, ayan. Tapos, buong maghapon mag-i-snow. So, ayan yung labas ng bahay. Oh my god, grabe. Lamig. So, nakita nyo naman yung hangin sa buhok ko. Yan, nakapuyot pa yan. Yan, grabe ang lakas talaga. Ang tindi. Sana sa Sabado hindi ganito kasi pipick upin ko yung sasakyan sa Sabado para malinis pa rin yung sasakyan, diba? Yan, pasensya na kayo mga galaw. Malamig kasi. Yan, naka-chinelas lang ako tsaka wala. Yan. Hoodie lang. Lamig. Nangangatal ako. So ayan mga bossing, napakalamig. Tuloy-tuloy pa yung patak ng snow. Ayan, kita niyo. Ayan. Ayan, pasok muna tayo sa loob. Hindi ko na kaya yung lamig. Lamig. Iyan, so ayan yung labas ng aking tinitirhan dito mga bossing. Grabe yung lamig. April na ngayon, dapat summer na, pero ganun talaga sa Canada. Ang constant lang talaga sa mundo ay changing. Ayan. Kahit yung weather forecast ay maaraw pero baligtad. Kanina pa yan, pagpunta ko pa ng registry, sinipon nga ako kasi nga naglakad lang ako. Wala pang kahit ano man nakalagay sa ulo ko, yun, nilakad ko, parang sinipon tuloy ako. Ayan, tapos nagtatanong-tanong ako ng mga nagkakabit ng dashcam dito. Meron sa around Calgary, siguro puntahan namin o kung merong
May 3 kong options kasi kung may mag-home service much better. Pero okay din Calgary para makagala din ako para ma-practice ko din sana yung sasakyan kasi yun talaga yung plano ko. Mag-drive ako ng mag-drive para yung mag-in ako pagdating ready na ako. Yung may sasakyan pala doon mga bossing na naka-stock ko. Kanina pa yun. Hindi ko alam kung bakit nakalagay doon yung sasakyan. Hindi ko alam kung tumirik ba yun or ano. Yan. Kita niyo yung patak ng snow, grabe no. Yan. So, yan. Ganito katindi ngayon. May hangin pa. Sumabay pa yung hangin. Yan. Tapos regarding do sa plate number, ang binayaran ko is 100. Total of 270. Yan. Yung pagpaparegister tapos yung customized plate number, yun yung nagastos ko. Yan. Tapos ikikip ko na lang yung temporary plate number na yon kasi who knows if God's will na magkaroon ng second na sasakyan, pag nairaos yung unang sasakyan, kukuhuli kami, di ba? So, yan. Kasi lalo dito sa Canada, talagang essential na magkaroon ka ng sasakyan. Lalo kapag nasa mga rural area ka, sa maliliit na town katulad nito, nasa less than 5,000 lang yung aming population. Tapos ang Pilipino dito, 50 lang yata kami. So, walang way of transport kung hindi ang sarili mo sasakyan. Yun, nakakaya naman laging makisabay sa mga kakilala ko dito kasi may kanya-kanya silang pamilya at saka usually talaga dito, kada pamilya minimum 2 sasakyan. Necessary talaga dito. Lalo pag ganito yung panahon mga bossing, kita nyo naman ang hirap maglakad niyan kapag ganyang kalamig. So, talagang kailangan may sasakyan ka. Yun talaga. 3 years din akong nagtiis. And ngayon, I think this is the perfect time na magkaroon ng sasakyan na. And at the same time kasi, dadating na yung makina ko. Kung ako lang talaga, walang problema. Kayang-kaya kong maglakad. Kaso yung anak ko tsaka yung asawa kong main concern ko. Tsaka gusto ko rin syempre makagala, makapasyal. Ang ganda kaya ng Canada. 3 taon ako dito. Hindi ko pa napupuntahan yung Banff, mga bossing. Sa totoo lang. Yung Lake Louise, di ko pa napupuntahan yon. Ang dami ko pang hindi na nagagalaan. So, yun yung isa rin sa nagpapa-excite sa akin kung bakit gusto ko rin magkaroon ng sasakyan. And sa Saturday, papakita ko sa inyo kung ano yung brand. Bibidyohan natin at pipicturan yan. So, yan. Sana yung nag-install ng dashcam, medyo maganda yung i-offer ni Bigay. Nagtatanong ako sa kanila kung magkano yung best price nila Yung isa, sabi niya sa Calgary lang sila, hindi sila nag-go home service. Pero tingnan ko yung dalawa. Tsaka titingnan ko rin kung magkano yung presyo nila. Kasi yung usual na dashcam sa front and rear, okay, madaling ikabit. Kaso, yung difference ng price sa mga bagong labas na dashcam and may mga telephoto pa siya. Tapos 4K yung resolution ng video. So para ka na ring nagbablog pag nasa loob ka ng sasakyan kasi yung fisheye, meron din siya fisheye camera. So ibig sabihin yung interior ng sasakyan kapag nakasakay ka sa loob, makikita rin yung galaw nyo doon. Yan. So safe na safe talaga pag may ganun kong dashcam. So yung brand na kinuha ko is yung Biofo brand na ano bang nakalimutan ko na, basta A3ST, parang ganun yung kanya. A239T, parang ganun yata yung brand niya. Pero Biofo yung brand. Tapos yung model A3290, yun, parang ganun. Yun yung in-order ko na hinihintay ko pa. Tapos ipapa-install ko siguro kung meron dito sa Edmonton kasi medyo technical siya. Medyo may kailangan kalikutin sa fuse ng sasakyan kasi doon i-connect yung dashcam. Ayun, yung mga ibang brand, madali lang siyang ikabit, saglit lang. Kaso ang iniisip ko, kukuha ka na nga lang ng dashcam, tapos $100 lang naman yung difference. Doon na tayo sa talagang quality na magtatagal at saka magandang evidence yun. Kasi lalo kapag wala ka sa sasakyan, hindi mo naman kasi masasabi talaga yung isip ng mga tao. Baka biglang
may mag-interest sa sasakyan mo, at least talagang for your safety na rin, at saka yung syempre may insurance ako para may proof talaga, di ba? Pero wag naman in Jesus name na yung buong journey ko sa pagkakaroon ng sasakyan nawa naman maging maayos at walang mangyaring masama. Yun lang yung prayer ko din talaga. Although dito naman sa lugar namin sa Smoky Lake, napaka rare na mga ganong case. Usually safe talaga yung mga sasakyan dito. Yung mga karamihan nga nakakilala ko, kung lang sila, kahit nga steering wheel lock, wala eh. Yun, nakaparada lang sa bahay, safe naman. Pero sa akin naman kasi, for assurance din, medyo mataas din kasi yung value ng sasakyan, mga bossing. Kaya kailangang ingatan, at ilang taon kong babayaran yon. I mean naming mag-asawa. Kasi tutulungan ako ng asawa ko pagdating niya dito. Ayan, may katulong na ako sa bayarin. Ayan. So balik muna ako sa kwarto at kakain muna ako, mga bossing. Ito muna ito ilalak para pagdating nila makapasok sila. Lakas ng hangin, oh. Grabe. Kita nyo. Sumisipol, oh. Grabe talaga. Ang lamig. Kasi balik muna ako. Kakain muna ako, tapos mag-e-edit siguro ako. Magte-take din kasi ako ng exam. Selfie, parang IELTS dito yon. Kasi malapit na rin ma-expired ang aking English test. So by May 2, magte-take ako ng exam para valid ulit siya. Naghihintay pa rin ako ng invitation to apply ko, mga bossing. Rural yung ginamit ko dito. So sabi ng town, once na makareceive ako ng invitation to apply is magbibigay sila ng endorsement letter para dire-diretso yung application. So yun ang pinag-pray ko. So ito yung kapitbahay ko, mga bossing. Ayan. Dito sa basement, yan, napakatahimik. Although malamig, pero hindi ko alam yung nangyayari sa taas. Kasi usually pag nandito ka sa baba, tahimik lang. Tapos maya nagugulat talaga pag akyat ko. Grabe pala yung snow. Grabe pala yung lamig. Ang dami nangyayari sa taas. Pag nasa basement ka, very comfortable lang. So chill lang kapag nasa basement. Ayun. So yan, mga bossing, kakain muna ako at if my time. At kayanin ko pa na i-unbox to para makita nyo rin. Para syempre, may guiding kayo kung sakaling may mga sasakyan na rin kahit gusto nyo rin ng extra protection sa sasakyan nyo. Yan, para makita nyo rin. So yun lang. Kain muna ako, mga bossing. Salamat ng maraming sa pagsuporta nyo palagi sa aking channel. Tsaka sa mga vlog ko, and hope na may learnings din kayo kahit papaano. So yun, at saka nga pala, malapit na pala akong umalis sa napakagandang bahay na ito. At pagdating kasi ni Mrs. at ng aming prinsesa ay lilipat kami sa bahay ng aming ninang at saka ninong. So yun, kasi yun, malapit sa school, malapit sa hospital, like very accessible sa lahat. At may makakalaro yung anak ko pagdating niya, kasi 3 yung anak nila doon. So yun, at least may magbabantay-bantay din sa anak namin in case na makapag-work agad si Mrs. Yun, and yun, nag-apply na rin, nagpasa rin na ng CV. And thank you nga pala kay Ate Julie, yan. Tsaka kay Ninang Jo, yan, ginawa naming referensya. Kasi kinuha nila yung CV ni Mrs. na isang araw, yun, in-edit ko, inayos ko, tapos sinend ko sa kanila. Pinasa nila sa work nila. So either way, either siya sa kitchen, housekeeping, or kahit doon sa work nila mismo. Yan, nursing assistant kasi yung work nila. So kung ano daw yung mauna, sabi naman ni Macy, sabi ko kung ano available, okay, no problem, basta may work. So yan, update na lang ko ulit kay mga bossing, ha. Salamat ng marami, and please like and subscribe kung nagustuhan nyo itong video ko ngayon. And sa Sabado, yan, abang-abangan ninyo, i-update ko kayo sa pagkuha natin ng ating dream car. So yun lang, salamat ng marami, God bless you all, bye bye.